kanina ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang mga kababayan sa Pampanga. Mainit siyang sinalubong ng kanyang mga kabalen. Bago yan, dumaan din ang dating Pangulo sa puntod ng kanyang mga magulang at sa Veterans Memorial Medical Center kung saan siya nagpa-therapy. Live mula sa Lubao sa Pampanga, may report si Rida Reyes. Rida? Yes, Jessica, hindi nga naging hadlang ang iniintang karamdaman ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo para kamustahin at kitain ang kanyang mga constituents dito sa Pampanga matapos nga ang halos 8 buwan na pagkakakulong. Matapos magpalipas ng gabi sa isang alternative medicine clinic sa Tagaytay, maagang tumulak ang convoy ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bago makarating sa Maynila, nag-stop over siya sa isang gasolinahan sa South Luzon Expressway para gumamit ng palikuran. Maliwalas ang kanyang mukha, nakangiti at nakasuot ng bulaklaking vestida. No, the treatment is long term. It's not supposed to have it's not expected to have results overnight. Ma'am, you had shooting pains daw po last night? Yes. Why po? Dumiretso ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani kung saan nakahimlay ang kanyang magulang. Dito, sandali siyang nagdasal. Mula Taguig, dumiretso si Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City para sa kanyang therapy. 1 oras tumagal ang therapy ng dating Pangulo na combination raw ng iba't ibang exercises. I have to go to veterans for my physical therapy. That's on a regular basis. It was supposed to start Monday, but since I had my shooting last night, Wait. I called up the head of my medical team if I could start today. Ma'am, ano pong cause ng shooting pain? It's supposed to be a according to my doctors in veterans, it's neuropathic pain caused by the lumbar sacral, which in fact in their first medical report in VMMC, they said that that's also indicated for surgery, but since I had these 3 traumatic surgeries, I'm not emotionally and physically prepared to undergo another. 3 beses sa isang linggo raw dapat sumailalim sa physical therapy si Arroyo. So that she can improve her like range of motion, no? Because of the series of surgery that she underwent. Some of them have already sort of stiffened up, no? So you need physical therapy to do that. And again, the pain. There are modalities, heat modalities that could lessen the pain. Matapos ang therapy, agad namang bumiyahe ang dating Pangulo para bisitahin ang kanyang constituents sa Porac, Pampanga. Binisita ng kongresista ang Babo Sacan Elementary School kung saan nagbahagi siya ng mga kapote sa mga estudyante. Ayaw naman niya ng magarbong o yung paghahanda namin, ayaw niya ng magastos. So very lucky na kami yung napili niyang puntahan at saka bisitahin. Inikot niya rin ang isang gusaling ipinatayo niya. Mainit naman ang naging pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kabalen na hindi alintana ang biglaang buhos ng ulan. Maragol po, ipasalamat ko, patungkol kung piyansa ang akuha ko, manibot reporter, bakit ng ating pambina ko hostisya, Kenny Ken Bansa Tamo. Kalugarang kong kabalen, yung lagi yung pangadi para kanako, at yung pangadiyo para king kalusugan ko, ampo, pangadi para king harapang kong challenges. Ang timong Congresswoman, eda kayo pinaboren. Kaibat. Pasado 2:00 ng hapon ang makarating ang dating Pangulo sa kanyang hometown sa Lubao, Pampanga. La Gloria. Ayun, oo. Kasi hindi naman dating ganyan ang itsura ni Madam. Masaya kami dahil kababayan natin siya. At saka
Salamat na lang nakapunta sa bayan namin. Maganda po ang performance niya dito sa Pampanga. Mahal na mahal namin po siya, 100% ng mga taga Pampanga. Hindi po kami iwalay sa kanya. Nag-aalala raw ang kanyang mga kaalyado sa Pampanga sa kalusugan ng dating Pangulo. Tingnan muna niya yung health niya. Kung talagang kayang-kaya, huwag niyang pilitin muna. Huwag niyang pilitin. Baka naman magkasakit siya lalo. Sa kanya parang therapy siguro to eh. No, hindi natin masasabing trabaho, parang therapy eh. Siyempre, masaya siya, no? Babalik yung... Alam mo, pag masaya ka, babalik ang sigla mo eh. Pesang dalagang inihandang ulam para sa dating Pangulo sa kanyang bahay sa Barangay San Agustin at bukas isang misa raw ang isasagawa bago siya tumulak naman papuntang Guagua. Jessica, sa mga oras na ito ay nagising na nga mula sa kanyang pagpapahinga itong ang dating Pangulo. At sa ngayon ay nagre-receive na siya ng mga ilang lokal na opisyal na nagpunta rito at humabol para nga bumisita sa kanilang kongresista. Maliban dyan, Jessica, ay wala nang naka-schedule pa na activities tonight ang dating Pangulo. At sa halip ay magpapahinga na lamang daw siya para sa kanyang mga nakapilang aktibidad bukas. Jessica? Okay. Rida, parang full sked, no? Si dating Pangulong Arroyo from Tagaytay, medyo palayo-layo yung ibinahin niya papuntang Lubao sa Pampanga at mukhang siksik yung kanyang schedule. Hindi ba ito against her doctor's orders? Jessica, pinayagan naman daw siya ng kanyang mga doktor para gawin yung mga activities niya kanina hanggang bukas. Actually, bukas nga ay puno rin itong kanyang mga schedule. Bukas, alas 8 ng umaga, Jessica, ay magkakaroon ng isang misa dito sa katabi ng kanilang tahanan. Alas 8 ng umaga. Pagkatapos niyan, ay didiretso na ang dating Pangulo sa Guagua kung saan mag-iikot din siya para makausap din at makamusta rin ang kanyang mga constituents doon. Mula sa Guagua, Jessica, ay magla-lunch muna ang si dating Pangulong Arroyo at pagkatapos niyan ay babalik na siya sa Quezon City kung saan ay meron daw siyang patayin na attendan. Jessica? Okay, kung sa bagay, maganda yung sinabi ni Mayor Pelayo, no, na maaring part ng therapy niya yung maging masaya dahil nabubuhayan siya ng loob pag nakikita niya yung pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kabalen. Tama yan, Jessica. Alam mo, kanina nga, grabe yung warmth na ipinakita sa kanya ng kanyang mga constituents dito sa Pampanga. At yun nga lang, syempre, pagod na itong dating Pangulo, kaya't hindi na iwasan na makatulog siya. Pero, yun nga, sabi nga niya daw dito kay Candaba Mayor Jerry Pelayo, ay ngayon daw mga susunod na araw, marami rin siya mga ipaprioritize, yung mga naiwan niyang proyekto sa kanyang halos 8 buwan na pagkakakulong. At isa daw yan dyan sa mga priority projects niya, ay para daw itutukan yung mga flood-prone areas dito sa Pampanga dahil nga ngayong mga panahon na to ay medyo tag-ulan pa rin at marami pa rin daw ng mga areas dito sa 2nd District ng Pampanga na talagang bahain pa rin daw. Jessica? Okay, maraming salamat, Rida Reyes.